agarang pagtugon. May malasakit at pag-aksyon. May dedikasyon. Serbisyo ni Mayor Vicente B. Amante at ng CIO. Hi, good morning. Ako po si Mr. Arjan B. Babani, ang City Treasurer ng Luzon de San Pablo. Ang aking pong assistant. Magandang maga po sa inyo lahat. Ako po si Lucio Geraldo Gisiolo, Assistant City Treasurer. Nasabi po ni City Treasurer na kami po ang namumuno sa tanggapan ng Ingat Yaman na binubuo po ng 8 dibisyon. Ang mga sumusunod pong dibisyon ay ang mga Market Division, Accounting Division, Admin Division, Business Tax Division, Examiner Division, Cash Receipt Division, Land Tax Division, at Cash Disbursement. Sila po ang sangay ng tanggapan ng Ingat Yaman. Ang hangarin po ng tanggapan ng Ingat Yaman ay maitaas ang antas ng pangongolekta upang mabayaran ang mga obligasyon ng ating pamahalaang Luzon na San Pablo ng tama at magandang pamamaraan. Salamat po. Ako po ay nakadistino sa One-Stop Processing Center at ako po ay pwede pong matawagan o makontak sa telepono numero 5628-111. Ako po naman ay dito sa old building. Ang contact number ng office ay 5628136 at saka 5626710. At pangunahing function po din sa aking sa opisina, lahat po ng mga pirmahe, mga disbursement ng ating pamahalang lungsod ay dumadaan po sa aming opisina. Muli po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po si Mr. Conrado L. Samsaman bilang Market Supervisor under ng City Treasurer's Office Market Division. Una po, siyempre po, ang unang-una, ang pangalagaan po natin ang ating market, ang vicinity po ng ating kabuuang market. At ang pangalawa po ay ang daily collection po ng market fee, promotional fee, manage po ng buong koleksyon araw-araw sa tinadala ng buong sabuk, kolumnar sa lahat ng resibo. Pinapanatili po namin ang katahimikan at kaayusan ng market, lalo na po ang clearing operation sa paterno at sa araw-araw po sa palibot ng ating pamilihang bayan. Mga activity po namin, katulad po ng Zumba, every Friday po, bantay presyo, monitoring system, kasama po ang ating Agriculture Office and Consumer Welfare. Market contest for market vendors, pag-attend po sa Laguna Market Administrator Council, at isa po ang inyong lingkod na nahalal bilang Vice President ng buong Laguna po, ng nakaraang May 9 po. Sa lahat po ng may mga katanungan ay bukas po ang aming opisina, tanggapan, mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, sa San Pablo Shopping Mall, 2nd floor. Pwede po kayong tumawag sa numerong 5611223 at email address cityomarket2023@gmail.com. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Nancy C. Tubigan, Local Treasury Operation Officer po. Ako po ay sa Land Tax Division, City Treasurer's Office. Ang aming pong trabaho sa Land Tax ay kami po ang taga-compute ng buwis ng maaari pong bahay o lupa. Kami rin po ang nag-i-issue ng mga tax clearance para po sa pagkuha ng business permit. Kasama po yon ang aming pong papagawa ng building, paglilipat po ng lupa sa bagong may-ari.
Kami rin po, ang aming pong programa sa amin sa land tax ay nagbibigay po ng compromise agreement. Kung yung pong mga hindi nakakabayad ng buwis, kung baga po ay malaki ang utang, pinapayagan po sila na magkaroon ng compromise agreement na kung kailan po sila mag-initial payment, ay doon po tigil na ang penalty. At ang aming pa rin pong programa ay yung pong pagdadala ng notice sa bawat barangay. Aming pong Gmail ay ang landtax.spc@gmail.com. Lahat po yun ay maliliit na letra. Ang aming landline sa landtax ay 521-2003. Magandang umaga po. Ako po si William Cartabio ng Business Tax Division, Local Revenue Collection Officer 4. Ang pangunahin naming tungkulin ay kwentahin ang mga benta ng mga tindahan na ang gross sales nila ay inaprubahan ng Examiners Division. Pangalawa, ang magkwenta ng transfer tax sa paglilipat ng lupa, pagmamana, at sumusunod naman dyan ay ang pagsiselyo ng timbangan at gasolinahan. Mga tarpaulin, kami rin nagkukwenta kung magkano ang kwenta ng tarpaulin, yung per meter. Sa records naman, kami nagtatago ng records ng binayaran ng bawat negosyo sa kanilang buwis. At ganoon din sa tricycle. Kung kailangan ang mga certification na related sa negosyo at tricycle, ay sa amin kukuha. Yun na, bawa ay nagsara. O kaya kung ilang taon sila nag-operate. Tapos yung mga non-business, kailangan nilang gamitin sa mga educational na no business sila, kung ano pang pangilang certifications related sa business, sa amin yon. Pwedeng tawagan sa numero 5628111. Magandang umaga po. Ako po si Alex Dizon, examiner sa Examiners Division. Ang pangunahin naming trabaho ay ang mag-assess ng mga business permits. Ito ay mag-a-apply ng bago o renewal o kahit ang magsasara ng business. Minsan, lumalabas din kami, nag-field para sa aming mga examination ng books of accounts. Ito ay kung saka-saka para mapatunayan na tama ang ating mga declaration ng aming assessments. Kung ano man ang gusto nyong maitanong tukol sa amin, pwede nyo kaming tawagan sa 521-2124. Ang isa pa namin pangunahing ding trabaho regarding naman sa remittances ng mga resibo. Dumadaan din sa amin yan, titignan namin, mag-audit kami ng mga collections. Yun lang po. Good morning po sa lahat. Ako po si Jorcel San Pedro, Local Treasury Operation Officer 4 ng Cash Division. Ang amin pong pangunahing tungkulin sa Treasurer's Office ay ang pangongolekta. Bayarin ng land tax at saka ng business tax sa amin ang punta ng tao. Ganon din po yung mga sa sedula sa aming division kinukuha. Ang miscellaneous fees, ganon din po ang sa amin pupunta ang mga clearances, certificates, traffic violations, ganon din po yung mga rental sa ating facilities ng city government. Sa amin din po binabayaran, kami tumatanggap. Kagaya po sa bayad sa convention center, tipping fee ng ating Balok landfill, at yung sa atin pong slaughterhouse, yung anti-postmortem at saka yung rental ng ating building. Ang current programa po natin ay nakadepende po sa mga development na ginagawa nila ng mga land tax, sa business tax, at doon po sa ating computerization. Yun po, beside doon, yung pong ating assistance sa mga taong lumalapit, atin pong i-guide.
Ang amin pong contact number sa opisina is 521-2125. Sila po ang bumubuo ng operasyon at tanggapan ng Ingat Yaman sa katulad po sa mga magpuproseso ng business permit. Kung ito po ay pwesto sa palengke, bukuha muna kayo ng market clearance sa market division. Then pagdating naman po sa City Hall compound, punta kayo sa one-stop building tungo sa window 5 sa real property division. Then yung application form nyo po, pag nakaraan na sa land tax at meron ng market clearance, ibigay nyo po sa BPLO window 1. At yun naman po ay pupunta sa business tax division upang malaman kung may delikwente ang naturang negosyo o wala. Kung wala naman po, o kung ano man pong at maayos na ng taxpayer, yun naman po i-assess ng examiner division para malaman kung magkanong babayaran. At kung may dalawang sila pambayad, pupunta naman po sa cash receipt upang parisibuhan po yung naturang obligasyon sa business permit. Yun po yung operasyon, isang operasyon ng tanggapan ng Ingat Yaman po. Ako po si Luisa Flores, titular ng hepe po ng Administrative Division ng tanggapan ng Ingat Yaman. Ang pangunahin po naming tungkulin sa amin pong division ay sa amin po dumadaan kami po ang nagre-receive ng mga records at saka po lahat pong komunikasyon na tungkol po sa tanggapan ng Ingat Yaman sa amin pong division dumadaan. Tapos kami din po yung nagbibigay sa bawat concern na division, kung saan pong concern na division, kami din po yung nagdi-dispatch noon sa bawat division. Ganun din po, kami din po ang gumagawa ng pong lahat nagko-consolidate po kami ng lahat ng accomplishment ng bawat division ng aming tanggapan. Yung pong 8 division, sa amin po yon, at saka po yung paggagawa po ng ating yung office performance po, yung pong ating pong OPCR. Ganun din po ay kami din po yung custodian po niyan pong yan pong mga accountable forms po natin. Yan pong mga ginagamit po nating mga resibo sa pangungulekta ng buwis. Lahat po dito po sa amin pong division, kami po yung bumibili sa National Printing at saka po yung sa Bureau of Internal Revenue. Ganun din po yung pong mga kumukuha sa amin din po kumukuha ng mga unified clearance, yung po mga clearance ng mga empleyado na mga magre-retiro, magbabakasyon, magta-travel ng abroad. Sa amin po kumukuha noon. Ganon din po sa yung pong pagka po dumadating yung ating eleksyon, bilang ang tanggapan po ng Ingat Yaman ang dinedeputize ng COMELEC, ay kami po yung nagre-receive po ng mga election paraphernalia dito po sa tanggapan ni Tres. Tapos pagka po election ay sama-sama po lahat ng tanggapan ng Ingat Yaman para po ma-distribute po itong mga kagamitan pong ito. Para po naman sa serbisyo natin na ibinibigay sa atin pong mga kasamahan na empleyado, ayun nga pong unified clearance, tsaka po yung pong empleyado ng lokal at national, sila po yung kumukuha, yun po. Tapos yung pong mga atin pong 80 barangay, sila po ay sa atin po nagre-request ng mga resibong ginagamit po sa pangongolekta. Lalong-lalo na po yung mga barangay treasurer natin, SK treasurer, sa amin po nagre-request. At ito po ang ginagamit nila para sa pangongolekta ng ang barangay treasurer po, ay itinalaga po na para siya pong dinedeputize po para sila pong katulong namin sa pangongolekta ng yung pong tinatawag nating buwis pampamayanan o yung pong sedula. Tapos, yung pong ginagamit din nilang official receipt, yung ginagamit din nila sa pangolekta sa barangay, gayon din po yung mga SK.
Tapos sa kasalukuyan po, yung pong atin pong mga bagong halal na mga SK chairman, sila po sa amin po kumukuha ng mga certification para po sila ay para po sa kanilang share ng SK, yung kanilang pong 10% share. Sa amin po sila lumalapit para po mabigyan ng sertifikasyon. Yun po isinasama nila sa paggagawa ng kanilang budget ng SK. Sa amin pong tanggapan ay ang amin pong telepono, makakontak niyo po kami sa 502-9580 sa Administrative Division po ng tanggapan ng Ingat Yaman. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Mrs. Elena Perez Ignacio na City Treasurer's Office. Chief po ako ng Accounting Division. Ang aming pong pangunahing tungkulin ay nagsisimula sa pag-encode po ng lahat ng mga resibo na kinokolekta po ng Business Tax Division, Land Tax Division, at saka po ng lahat-lahat po ng resibo na dumadating sa amin. Ito po ay kinocompile namin para po kami ay makagawa ng aming report na isinasabit sa Bureau of Local Government Finance. Ang tawag po sa aming report ay Statement of Receipts and Expenditures, kung saan po ay makikita po natin doon kung magkano po ang lahat ng nakolekta natin at ang atin pong nagastos. Ito pong Statement of Receipts and Expenditures, kung atin pong matatandaan, ito po ang isa sa ginagamit na basihan para po tayo ay makakuha ng seal of good local governance. Ito rin po ay isa sa mga tools para po tayo ay, kung meron tayong binabalak na pag-loan sa mga bangko, sa Bureau of Local Government Finance, isa po ito sa basihan na kanilang tinitingnan dahil dito po natin makikita ang financial capacity po ng ating LGU. So bukod po doon, kami po ay nagbibigay ng mga data sa lahat po ng mga opisina na nangangailangan ng kanilang report tungkol sa kanilang financial status, tulad po sa city planning. Kami rin po nagbibigay nakikipag-coordinate din po kami sa office ng city accountant at city budget officer. At bukod po dito, kami rin po ang gumagawa ng income estimate ng San Pablo para po sa ating kikitain sa loob ng isang taon. Kami rin po ang gumagawa ng budget proposal ng aming opisina, City Treasurer's Office, at nakikipag-coordinate din po kami sa market office para po naman sa kanilang budget proposal din po. At bukod po doon, lahat po ng mga pinipirmahan na vouchers and payrolls, PR ng ating City Treasurer, amin po muna itong nire-revisa para po makita natin na talagang may availability of funds po para sa pagpirma po niya. At lahat po ng mga napunta po na taga-ibang bayan din po na humihingi ng tungkol sa financial status po ng ating LGU, kami rin po ay nakakapagbigay. So para po naman sa plans and programs natin, como po kami naman ay isa lamang sa mga bumubuo na City Treasurer's Office, ay ang aming pong plano ay para lamang po sa aming mga empleyado na aming mga division. Kasi po, yung ating Statement of Receipts and Expenditures, lagi po siya nag-update. So, lagi po kami nakaabang sa BLGF para po sa updating noon at kami po ay laging uma-attend ng ating seminars. At para naman po sa, kung kami ay kailangan kontakin, kagaya po ng nasabi ng ating administrative officer, doon po sa telephone number 502-9580. Yan lamang po at maraming salamat po. Ako po si Mark Florent de los Santos, ang Chief po ng Cash Disbursement Division ng Treasurer's Office. So, pangunahin po namin tungkulin sa aming division from the word itself, so disbursing. So, kami po yung nag-disburse. So, sa amin po ang pagche-cheque, sa amin po ang mga cash advances ng mga obligations, expenses na kailangan bayaran po ng ating lungsod. Especially po yung mga operating expenses ng ginagamit po ng lungsod, lalo yung mga telepono, Meralco bills,
Yan, yung mga ganan. And also, yung mga ibang miscellaneouses na kailangan bayaran din ng city. So, all in all, lahat ng vouchers na obliged na kailangan bayaran ng city, we make sure na pag dumating sa opisina natin, mache-checkehan yan, mababayaran natin. At the same time, makokontak natin kung sino man yung mga tao na involved dito na kailangan makareceive ng payments. At isa sa mga nagiging ang tawag dito, we make sure na every time na may ganong vouchers na kailangan bayaran, we make sure na pag nandiyan na yung tao, especially yung mga suppliers natin na dumarating, we make sure na lahat ng kailangan nila regarding bukod dun sa payment na cheque, we make sure na kung ano man yung iba nilang kailangan, especially yung mga kailangan nilang ipass BIR. So, tinutulungan natin sila na makakuha nito. And then, pagdating naman sa mga pagbabayad po ng sweldo ng mga empleyado natin, yan ang isa sa ating ginagampanan dito sa division ito. Kumbaga, every time na meron tayong kailangan bayaran na salaries and wages, yan, we make sure na hanggat maaari is maging on time. So pagdating sa amin, kailangan magawan agad ng cash advances para at least mabigyan agad ng sweldo ang ating mga empleyado. So all in all, yun lang naman yung aming sa division is para makapag-disperse ng kung ano mga expenses and obligations ng city. Ang contact number po natin ay 5626710. Maraming salamat po. Sa tagubilin ni Mayor Vicente Vic Amante, serbisyong may ngiti sa pablenyo ang wagi.